Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 na po o 6 na pataas at nakatanggap na ng isa pensyon, may malaking balita ako para sa inyo ngayong September 2 at 25. Hindi kailangan mag-apply, hindi kailangan pumila sa office, hindi kailangan kumuha ng mga requirements. Pero maraming kababayan natin ang hindi pa alam na may dagdag na bayad na sila this month. Nakita ko nga sa mga comments ng aming mga subscribers na ang ibang seniors ay nagtatanong kung bakit mas malaki ang naging payout nila ngayong September. Ito na nga ang sagot. May Historic Pension Reform Program na ang LS na nagsimula ng ayong September 2 at 25. Ang pinakamahalagang tanong, sino ba talaga ang makakatanggap ng dagdag na 2,000? Kasi hindi lahat ng pensioners ay makakakuha ng exact na 2,000. May ibang mas malaki pa, may ibang mas maliit naman. Depende yan sa current monthly pension ninyo at kung anong klase ng pensioner kayo. Kaya pakinggan nyo mabuti ang explanation ko dito kasi baka may nalulungkot pa kayong pera dyan na hindi nyo nararanasan. Ang mga susunod na minuto na ito ay magiging game changer sa inyong monthly income hanggang 2 at 27. Kaya nga mga lolo at lola, umupo muna tayo at magkape habang pinag-uusapan natin ang pinakamahalagang pension news ngayong taon. Ang ISADA ay nag-announce ng 3-year pension reform program na magsisimula ngayong September 2 at 25 at tumatagal hanggang 2 at 27. Lahat ng 3.8 million pensioners as of August 31, 2 at 25 ay makakatanggap ng annual pension increases every September hanggang 2 at 27. Hindi po ito biro. Ito ang pinakamalaang pension increase sa kasaysayan ng ISAYA. Una sa lahat, alamin natin kung sino ang qualified. Ang retirement at disability pensioners ay makakatanggap ng isa 0% increase bawat taon habang ang death o survivor pensioners naman ay 5% increase per year. Ibig sabihin kung kayo ay regular o issuer, mas malaki ang increase ninyo kay isa sa mga widow o survivors. Pero huwag po kayong mag-alala mga survivors dahil 5-4 din naman ay malaking tulong na rin yan. Ngayon tungkol naman sa 2,000 na nabanggit natin sa title, hindi po ibig sabihin na lahat ay makakakuha ng exact na 2,000. Ginawa ko ang competition na ito para sa iba't ibang pension levels. Halimbawa, kung ang current monthly pension ninyo ay 20,000 at kayo ay retirement pensioner, ang isa 0% increase ay 2,000. Kaya nga nagiging 22,000 na ang inyong monthly pension starting September. Pero kung ang pension ninyo ay 15,000, ang increase ninyo ay 1,5 lang. Kung naman 25,000 ang current pension ninyo, ang increase ninyo ay 2,5. Mas malaki pa sa 2,000. Para sa mga survivor pensioners naman, iba ang kwenta. Kung 20,000 ang current survivor pension ninyo, ang 5% increase ay 1,000 lang. Pero kung 40,000 naman, ang increase ninyo ay 2,000 din. Kaya depende talaga sa base pension ninyo kung magkano ang increase na makukuha nyo. Ang magandang balita dito, hindi kailangan mag-apply para sa increase na ito. Automatic na i-adjust ng SIA ang inyong pension based sa records ninyo as of August 31 ng bawat taon. Ang first increased pension ay makikita ninyo nasa September 2 at 25 payout nyo. Then sunod-sunod na yan September 2 at 26 at September 2 at 27 din ang susunod na increases. Ngayon usapan naman natin ang payout schedules para hindi kayo maguguluhan. Ang regular Laredo pension payout ay every month pero ang timing depende sa last digit ng isang number nyo. Kung ang number ninyo ay nagtatapos sa isa o dalawa, usually 2 new week ng month ang payout ninyo. Kung 3 o 4 naman 3 are week. Kung 5 o 6 last week ng month. Ang mga nagtatapos naman sa 7, 8, 9 o 0 ay first. Para sa mga naka-Land Bank prepaid card, mas mabilis ang payout kumpara sa mga naghihintay sa postal money order o sa mga pumupunta pa sa our office mismo. Kung wala pa kayong prepaid card, I highly recommend na kumuha kayo. Mas secure din yan at hindi nyo kailangan mag-travel pa. May mga hidden benefits din tayong dapat bantayan dito. Una, ang NAYA ay nag-clarify na hindi tataas ang contributions dahil sa pension increase na ito. Unlike noon SA2 at 17 na nag-increase ang pension pero nag-increase din ang contributions, ngayon hindi na. Ibig sabihin puro benefit lang walang dagdag na babayad. Pangalawa, dahil tumaas ang monthly pension ninyo, tumaas din ang 13-month pension nyo. Kung dati 20,000 ang monthly pension ninyo, 20,000 din ang 13V month. Pero ngayon na 22,000 na ang monthly, 22 din ang 13V month.
Dagdag 2,000 din sa December pero may mga dapat din nating bantayan na potential issues. Una, hindi automatic nakasama sa increase ang mga pensioners na naging eligible pagkatapos ng August 31, 2 at 25. Kaya kung kakakuha lang ninyo ng pension ngayong October 2 at 25 onwards, hindi kayo kasama sa first batch. Kailangan hintayin niyo ang September 2 at 26 para makakuha ng increase. Pangalawa, kung may pending issues sa R account ninyo tulad ng hindi pa naglaklaro na loans o mga discrepancy sa contributions, baka madelay ang increase ninyo. Kaya better na check ninyo ang LA online account ninyo o tumawag sa hotline para ma-verify na walang issues. Tungkol naman sa taxes, maraming nagtatanong kung may babayarin ba silang tax sa pension increase. Good news, ang Yero Pension ay tax-free pa rin kahit tumaas na. Walang withholding tax, walang income tax na babayarin. Puro take-home yan mga lolo at lola. Pero kung may ibang income sources kayo bukod sa raro pension, tulad ng rental income o part-time work, baka maapektuhan ang overall tax computation nyo. I recommend na magpa-consult sa accountant kung malaki ang ibang income sources ninyo para sa mga pupunta pa sa office. Ito ang mga tips ko. Una, pumunta kayong Tuesday to Thursday, si ham to guest para iwas sa rush. Huwag kayo pumunta ng Monday kasi maraming tao at huwag din ng Friday kasi nagmamadali ang lahat. Magdala ng valid YE or Unified Multipurpose at kung may mga tanong kayo about sa increase, magdala ng payeli or pension advice nyo para mas madaling ma-verify ng isa staff. Kung may mga concerns kayo tungkol sa increase, pwede rin kayong mag-email sa Raya o mag-chat sa website nila. Mas mabilis minsan Angel kesa pumunta pa sa office. Para sa mga nakakuha ng malaking increase, ito ang mga strategies ko para ma-maximize ninyo ang additional income. Una, huwag niyong gastusin lahat agad-agad. Set aside at least 30% ng increase ninyo for emergency fund. Dahil senior na kayo, mas mataas ang medical expenses kaya importante ang emergency fund. Pangalawa, if kaya ninyo mag-invest ng portion ng increase ninyo sa time deposits or government bonds. Hindi malaki ang interest pero at least secured at tumutubo. Huwag lang kayong mag-invest sa mga high-risk investments dahil senior na kayo. Pangatlo, kung may mga anak or apo kayo na nag-aaral, consider ninyo na mag-set aside para sa education fund nila. Investment din yan sa future ng pamilya nyo. Sa pagtatapos, gusto ko lang paalala sa inyong lahat na ang pension increase na ito ay resulta ng mahabang paghihintay at pakikipag-negotiate ng NAYA sa government. Ang estimated 2.8 billion na mapupunta sa economy between 2025 to 2 at 27 ay malaking boost din sa Pilipinas. Kaya habang tina-enjoy nyo ang additional income, tandaan natin na responsable din tayong mga senior citizens sa pagbuhos ng economy. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa mga updates tungkol sa RSG at ibang government benefits. Shh!